Tatlong airport security personnel na sangkot sa umano'y tanim bala scam sa NAIA tinanggal na sa serbisyo. ICC prosecutor, wala pang opisyal na komunikasyon hinggil sa ulat ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdagsa ng mga pulis sa Davao International Airport, simulation exercise lamang ayon sa Police Regional Office 11. Maximum suggested retail price sa karne ng baboy sa mga palengke sa Metro Manila ipinatutupad na simula ngayong araw. Rollback sa presyo ng langis ipatutupad bukas. At Mark Carney inihalal bilang bagong leader ng Liberal Party ng Canada. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, March 10, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 NTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ipinag-utos na ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang pagtatanggal sa serbisyo sa tatlong airport security personnel na sangkot sa pinakabagong umano'y tanim bala scam sa Ninoy Aquino International Airport. Nag-ugat ang insidente matapos na harangin ng mga nasabing airport security ang mag-inang pasahero na inakusahan na may bala ng baril sa loob ng kanilang bagahe. Mula sa Pasay City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, paano ba dapat ang protocol sa pag-iinspeksyon ng mga bag at ito bang insidente na ito ay bagong modus na naman ba ng tanim bala sa NAIA? Ella, magandang tanghali. Ayon nga sa Department of Transportation o DOTR, ang protocol kasi dapat kapag lumagpas na yung mga pasahero sa scanner ay hindi na sila i-inspeksyonin, lalo na kapag pasakay na ng eroplano. Sa ngayon, ayon sa Office of the Transportation Security o OTS, iniimbestigahan pa nila kung ito ba ay bagong modus na naman ng tanimbala sa NAIA. Inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR na tinanggal na nila sa serbisyo ang tatlong security personnel sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ito yung mga security sa isang ginang sa Terminal 3 noong March 6 dahil kinakitaan umano ng bala ng baril sa bag. Iginiit ng mga security personnel na merong bala sa bag ng ginang at ginawa ang physical inspection nang makalagpas na sa scanner at pasakay na sana ng kanilang flight sa boarding gate. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon at bagong Office of Transportation Security Administrator, Retired General Arthur Bisnar, merong paglabag sa protocol ang ginawa ng mga airport security. Nakadaan na sila, binalikan pa sila. Tinatanong ko nga si General Bisnar, di ba mali yun? Hindi tama yun ha. Once you are screened and cleared by the screener, you're done. Kaya nga siniscreen eh. Hindi ka pwede yung, ay, hinabol ka tapos biglang haharasin ka. Hindi pwede yun. Doon pa lang mali na eh. Supposedly, ang SOP ay doon mismo yung physical check. So may pagkukulang rin po talaga ang ating mga tao. Dahil hinabol pa po nila doon sa boarding gate at hindi po nila sigurado kung sino po yung pasahero at anong bagahe ang involved.
nakitaan niya sa scanner na merong isang bagahe na meron umanong bala. Pero nakalampas ito kaya ang ginawa ng mga security personnel ay nag-random inspection sa mga pasahero kung saan isa nga ang naturang ginang sa na-inspeksyon. Iniimbestigahan pa niya kung aling bag ang talagang kinakitaan umano ng bala. May isinumite ng salaysay ang mga security personnel na inalis sa trabaho pero hindi pa ito nababasa ni Admin Bisnar. Patuloy pa niya niyang iniimbestigahan ang insidente at maaaring makasuhan ang mga taong involved sa posibleng modus na naman ng tanimbala. Ela, hinihikayat ng DOTR yung mga pasahero na kung merong mga ganitong kaparehong insidente ay agad na i-report sa kanila. Kasi kung katulad nga nila ng insidente na ito, March 6 nangyari yung insidente, pero March 9 lang daw nalaman ng DOTR kung kailan nag-viral na yung video at na-i-report na rin sa media. Ayon sa DOTR, maglalagay sila ng hotline sa NAIA na direktang makakakontak sa OTS para ma-i-report yung mga ganitong insidente at iba pang modus. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasay City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Magandang balita para sa mga motorista. Panibagong rollback sa presyo ng langis ang ipatutupad bukas, araw ng Martes, March 11. Base sa anunsyo ng mga oil company, bababa ng 90 centavos kada litro ang presyo ng diesel. Habang piso at 70 sentimos naman kada litro ang magiging bawas sa presyo ng gasolina. Samantala, piso at 80 sentimos naman ang rollback sa kerosene. Ilan sa mga dahilan ng rollback sa langis ay bunsod ng dagdag na stockpile sa Estados Unidos at tariff hike. Gayun din ang pagdaragdag ng OPEC ng produksyon sa langis na magsisimula sa susunod na buwan, pati na ang paglakas ng piso kontra dolyar. Pinamamadali na ng Department of Transportation o DOTR ang pag-asa pribado o ang pagsasapribado ng Iloilo International Airport. Ito ay upang mapabilis ang pagsasaayos sa ilang kagamitan sa paliparan tulad ng escalator, elevator at mga upuan. Ilan pang mga paliparan sa mga tourist destination sa bansa ang plano ring isapribado ng DOTR. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Isa ang Iloilo International Airport sa mga prioridad ng Department of Transportation o DOTR na maisaayos ang operasyon. Ito ay sa pamamagitan ng Public-Private Partnership o PPP. Nitong Sabado, binisita ni DOTR Secretary Vince Dizon ang ilang port at airport sa Visayas kasama ang Iloilo, Cebu at Bohol. Ayon kay Secretary Dizon, panahon na para ma-develop ang paliparan para mapalakas ang turismo at transportasyon ng Iloilo Province at Iloilo City. Nais rin ng ahensya na mapalaki ang paliparan para makapag-accommodate ito ng hanggang 10 milyong pasahero kada taon. Ang dami ng flights, no? It's already more than 2 million passengers per year, but we need to develop it quickly, no? So we assured the mayor and the governor that DOTR will fast track the current PPP proposal from the Villar Group in order to ensure the sustainable development and growth of the airport to support the growth of the city. Isa sa mga problema sa paliparan ang sirang escalator, sirang aircon at kakulangan ng elevator at upuan. Ayon kay Dizon, may 190 million pesos na budget mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na gagamitin para sa repair at rehabilitation ng airport terminal. Kasama rito ang pagbili ng mga karagdagang upuan, pagkukumpuni ng escalator at elevator at pagsasaayos ng air conditioning system. 15 billion pesos din ang mandatory investment ng pribadong kumpanya. Bukas naman ang DOTR sa hiling ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na maging mall airport ang paliparan. Maliban sa Iloilo, susunod na isa sa pribado ang ilan pang mga paliparan sa bansa. Ang mga critical natin, no? So Iloilo is the priority right now, no? Siyang pinaka-advanced. We're also looking at Davao,
We are also looking at other tourist destinations, major tourist destinations like Siargao, Calibo, obviously, which is already an international airport, airports like Dumaguete, Bacolod, so lahat yan, no? So the instructions of our president is we really need to privatize. Lalaine Morano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinatutupad na simula ngayong araw ang itinakdang Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karne ng baboy sa mga pamilihan sa Metro Manila. Pero para sa ilang mga mamimili, mataas pa rin anila ang presyo ng baboy kahit pa may ipinatutupad ng MSRP. Mula sa Commonwealth Market sa Quezon City, may report si Mia Alonzo live. Mia, nakakasunod naman ba sa MSRP yung mga nagtitinda ng karne ng baboy dyan sa Commonwealth Market? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Base sa pag-iikot naman natin kanina ay nakita natin na nakasunod naman sa implementasyon ng Maximum Suggested Retail Price ang mga tindera ng baboy dito sa Commonwealth Market. May ilan din sa nagtitinda na mas mababa pa sa itinakdang MSRP. Halimbawa, ang itinakdang MSRP sa liempo ay 380 pesos kada kilo pero ibinebenta lang nila sa halaga na 360 pesos per kilo. Ngayong araw nga, ang formal na implementasyon ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karne ng baboy kasunod ng direktibang ibinaba ng Department of Agriculture. Sa ibinabang MSRP, 350 ang itinalagang presyo sa bawat kilo ng kasimpige habang 380 naman ang bawat kilo ng liempo. Habang dapat ay 300 naman ang sabit ulo na ibabagsak sa mga retailer. Gayunman kahit pa may MSRP ay dumadaing pa rin ang ilang mamimili. Taas pa din kasi hindi naman tumataas ang sweldo. Namimili pa rin. Hindi naman tumataas ang sweldo. Buti sana kung tumataas. Hindi ganun pa rin Di wala, kawawa yung mga mahihirap. Ayon kay Aling Rose, mas ramdam niya ang pagbaba ng presyo kung ito ay nasa 200 pesos per kilo lamang. Subalit nauunawaan din naman niya nila dahil maaaring malugi naman ang mga nagbebenta ng karneng baboy. Ayon naman sa mga retailers at biyahero ng baboy, handa naman nila silang sumunod sa magiging pagbaba pa ng presyo na itatakda ng DA. Ngunit pakiusap nila na sana ay mababa rin ang presyo ng mga hog raisers para pareho silang makasunod sa request ng mga mamimili na mas mababa pang presyo sa karne ng baboy. Sa ngayon, Aga, ay wala pa naman tayong nakikita na mas mataas sa itinakdang MSRP. At ayon nga sa ilang mga retailers, mas dihamak na mas marami ang bumibili ngayon kumpara noong mga nakakaraang araw. Yan muna ang update mula dito sa Commonwealth Market. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Tuloy ang pag-iikot ng Department of Health sa mga binuksang dengue fast lanes sa ilang pampublikong ospital. Ayon sa DOH, nais nilang makatiyak na nabibigyan agad ng atensyong medikal ang mga pasyente na hinihinalang dinapuan ng dengue. Nagbabalik si Mia Alonzo. Aktibong binabantayan ng Department of Health ang mga kaso ng dengue sa bansa. Bukod sa information campaign, binibigyang diin din ng DOH ang early detection at medication sa mga hinihinalang dinapuan nito. Ayon kay Assistant Secretary Albert Domingo, patuloy nilang pinalalakas ang itinatag na dengue fast lane sa mga ospital. Ang mga DOH officials ay umikot iba-ibang lugar nationwide. Pinuntahan namin yung mga dengue fast lane. Ang dengue fast lane ay hindi siya literal na parang corridor na makikita mo doon. Ibig sabihin ng fast lane, pag may dumating na pasyente at nalaman na una, galing sa isang hotspot area, ikalawa, may simptomas tulad ng lagnat, ikatlo, kung nakikita ng doktor gamit ang kanyang evaluation na yung ibang simptomas na nabanggit ko ay meron, pinaprioritize yon. Ilan sa mga ospital na mayroon ng dengue fast lane ay ang Las Piñas General Hospital, Muntinlupa Local Government Hospital, maging sa private gaya ng Asian Hospital Medical Center. Mayroon din dengue fast lane sa ilang ospital sa Bulacan at Calabarzon. Ayon pa kay Asek Domingo,
Isa sa iniiwasan sa sakit na dengue ay ang mga advanced stage symptoms na nauuwi sa mas maselan na kondisyon kagaya ng mga pagdurugo. Huwag antayin na may nakikitang pagdurugo dahil advanced stage na po yun. Early stage pa lang po sa lagnat, magpakonsulta na ho. Kasi ang dengue ay naaagapan kung mabibigyan ng tinatawag na hydration. Paalala naman ng ahensya na kapag may nakikita ng sintomas ng dengue kahit simpleng lagnat, pananakit ng ulo at pagsusuka ay agad nang pumunta sa mga dengue fast lane upang agad na maobserbahan. Asahan naman na sa Martes, magsasagawa ng pag-iikot ang DOH sa karagdagang fast lane na bubuksan sa ilang area sa Metro Manila. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dahil sa matinding init ng panahon, tinitingnan ngayon ang posibilidad ng pagkakaroon ng heat break sa mga paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Ngunit kaalinsabay nito ang pagtitiyak na hindi mababawasan ang oras ng pag-aaral ng mga kabataan. Narito ang report ni Jed Neresina. Mayroon ng koordinasyon ang Department of Health at Department of Education kaugnay ng pagkakaroon ng heat break sa mga paaralan. Ayon sa DOH, bagamat mahalagang maprotektahan ang kalusugan ng mga estudyante, hindi dapat maapektuhan ng planong ito ang oras ng pag-aaral ng mga estudyante. Ang challenge kasi dito is, at sinasabi rin ng DepEd, and kami rin sa DOH, naintindihan namin, learning and education is a health intervention. So ayaw naming bawasan yung learning hours kung di naman kailangan bawasan. But definitely, in close coordination kami. Mayroon ng naunang ibinabang hakbang ang DepEd upang matiyak na ligtas sa mga mag-aaral ngayong matindi ang init ng panahon. Kasama sa mga hakbang na ipinatutupad ng kagawaran ang pagkakaroon ng 2 shift ng pasok ng mga estudyante, kung saan ang pang-umaga ay papasok ng alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Asynchronous learning naman mula alas 10 hanggang alas 2 ng hapon, habang ang afternoon session ay magkaklase ng alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Pinapayagan din ang dagdag na pahinga at water breaks, lalo na sa mga silid-aralan na walang air conditioning. Bukod dito, wala mang otomatikong suspensyon ng klase dahil sa matinding init. Ayon sa DepEd, maaari namang magdeklara ng class suspension ang mga lokal na pamahalaan kung kinakailangan. Sa ngayon, tiniyak ng DOH na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa DepEd upang makahanap ng balanse sa pagitan ng kaligtasan at kalidad ng edukasyon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatlong weather system ang patuloy na nakakaapekto sa bansa na nagdadala ng mga pag-ulan sa ilang mga lugar. Base sa weather monitoring ng Pag-asa, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorm ang Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay dahil sa shear line. Apektado naman ng easterlies ang area ng Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Soxargen, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte, kaya't asahan rin ang kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. Kasama rin sa apektado ng easterlies ang Metro Manila. Samantala, makararanas naman ang maulap na kalangitan na may kaunting mga pag-ulan ang Batanes at Babuyan Island dahil sa amihan. Sa ngayon ay walang lugar sa bansa ang inaasahang makararanas ng heat index na aabot sa danger level. Ginawa ng pinakamataas na pagkilala ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Air Force ang 2 pilotong nasawi habang nagsasagawa ng tactical operation sa Bukidnon noong 1 linggo. Nagbigay na rin ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng masusing investigasyon sa pagbagsak ng fighter jet na sinakyan ng mga nasawing piloto. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez.
Binigyan ng Distinguished Aviation Cross ang mga nasawing piloto ng Philippine Air Force na sina Major Jude Salangoy at First Lieutenant AJ Dadulia nang dumating sa Villamor Air Base sa Pasay City nitong Sabado, March 8 mula sa Cagayan de Oro. Tinanggap ng pamilya ng dalawa ang pinakamataas na pagkilala para sa kanilang katapangan at walang pag-iimbot na paglilingkod. Philippine Air Force is in mourning right now. We are deeply saddened by this event, but then our mission goes on. Ito pong nangyari dito, it only serves to inspire us to do our mandate better. At kami po ay na-inspire sa pinakitang kabayanihan ng ating mga piloto. And I hope the whole nation will join us in giving honor to the bravery and to the heroism of our fallen pilots. Ayon sa Philippine Air Force, isasagawa ang Vigil Night sa Villamor Air Base at pa sa Air Base sa Pampanga hanggang sa darating na Martes. Pagdating ng Miyerkules ay saka sila ibibigay sa kani-kaniyang mga pamilya upang maipagluksa ang kanilang pagpanaw. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang investigasyon sa headquarters, pati na rin sa pinangyarihan ng insidente o crash site sa Mount Kalatungan sa Bukidnon. Dagdag pa ng Philippine Air Force, nagbigay na rin ng direktiba ang Pangulo na siyasatin ang nangyaring aksidente. Of course, ang directive lang din naman po ng Pangulo as well as yung chain of command natin is for a thorough investigation to be conducted here. And of course po, sila po ay kasama natin sa pagbibigay-pugay sa ating mga yumaong piloto. Sa ngayon ay nagsagawa ang hukbong himpapawid ng Pilipinas ng administrative grounding sa kanilang mga FA-50 jets, ngunit siniguro nito na tuloy pa rin ang kanilang misyon na tiyakin ang seguridad ng bansa. Whenever we need them to fly, lalo na po kapag kailangan natin ang kanilang kailangan natin silang lumipad to respond to national emergencies or issues of national concern, then we're going to bring them to the airport. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natapos na nitong weekend ang trusted build para sa Overseas Voting and Counting System o OVCS para sa internet voting ng overseas Filipino voters sa darating na halalan. Iniurong naman ng COMELEC ang pre-registration para sa overseas voting sa March 20. Narito ang report ni Dante Amento. Naghihintay na lang ng international certification ang Commission on Elections o COMELEC patungkol sa buong Automated Election System o AES para sa May 12, 2025 elections. Natapos na kasi noong Sabado ang trusted build sa huling component ng AES, ang Overseas Voting and Counting System para sa mga kababayan nating boboto sa ibang bansa. Ang certification ay nakasaad sa batas o automation law na nagtitiyak na maayos ang sistemang gagamitin sa halalan. So far ito namang sa OVCS, routine na lang, no? So okay naman. We've gone to the usual process, no? Yung pag-build from scratch ng computer, pagtakbo ng compilation from yung source code all the way up to yung executable code, no? Ito na yung kahulihang component na kailangan mabuo ng ProVNV, yung kanilang certification, at isasubmit naman siya dun sa Technical Evaluation Committee. Pinapatunayan na okay naman yung ating sistema na gagamitin. In fact, pinakita niyo yung tinatawag na hash code. Pwedeng ma-verify na hindi ka naman magkakaroon ng hash code kung hindi maayos yung sistema. Samantala, ayon kay Chairman George Erwin Garcia, sa halip na ngayong araw sana magsisimula ang pre-enrollment o registration ng mga boboto sa overseas, gagawin na nila ito sa March 20. Dito bibigyan ng password ang botante kapag nakapag-enroll gamit ang government-issued ID, passport, seaman's book at iba pa. Hindi sila makaboboto kapag hindi dumaan sa pre-enrollment process. Paliwanag ni Chairman Garcia, nakiusap ang Department of Foreign Affairs o DFA na magkaroon pa ng panahon para sa voter education. Ginawa po natin March 20 sa kahilingan na rin ng iba't ibang post abroad ng DFA sapagkat gusto nila mapaghanda ang mabuti yung enrollment. Gusto po kasi ng mga post sa iba't ibang bansa na magkaroon ng malawakang voters education sapagkat madami pa tayong kababayan kahit doon sa 1.3 million ang hindi alam na makakaboto na pala sila sa internet. Sa darating na halalan, gamit lamang ang laptop, cellphone at iba pang gadgets ay maaari nang makaboto ang ating mga kababayan sa ibang bansa.
Gagawin sa kauna-unahang pagkakataon ng komisyon ang internet voting ngayong taon na tatagal ng isang buwan para sa 1.3 million na overseas voters. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtungo ngayong umaga sa tanggapan ng Commission on Elections ang mga kinatawan ng Bayan Muna Party List upang hilingin na maimbestigahan ang umano'y issue ng red tagging o paninira sa kanilang hanay. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung detalye nitong pagpunta ng Bayan Muna Party List dyan sa COMELEC? Magandang tanghali, Aga. Actually, rally nitong grupong Bayan Muna dito sa harap mismo ng Commission on Elections at pinangungunahan nga ng kanilang chairman na si Attorney Nery Colmenares yung pagsusumite ng isang letter complaint dito sa Commission on Elections o COMELEC. Nais nilang investigahan aga ang nagkalat anyang mga paninira o red tagging sa kanilang grupo at iba pang party list group ng Makabayan Bloc. Ayon kay Bayan Muna, Chairman at number 1 nominee na si Attorney Nery Colmenares, may mga poster silang sadyang nilagyan ng protector umano sila ng CPP-NPA. Ang Bayan Muna, ACT Teachers at Kabataan Party List anya ay party list ng CPP, NPA, NDF, terorista at huwag iboto. Ganito, nais ng Bayan Muna na makuha rin yung mga CCTV sa mga lugar kung saan may mga poster ng paninira sa kanila para maging ebidensya kung sino man ang posibleng nagkabit nito. Dagdag pa nito, labag sa bagong resolusyon ng COMELEC ang ginawa sa kanila na bawal ang red tagging o labeling kapag wala namang sapat na ebidensya sa panahon ng eleksyon. Agas na ngayon ay wala pang o hindi pinangalanan ng Bayan Muna kung sino yung grupo na umano'y ng red tag o naninira sa kanila, bagamat nagbigay sila sa atin ng pangalan o mayroong silang mga suspetsa kung sino-sino o anong grupo ito na kung saan may mga poster di kasing hindi daw sila ang nag-post tulad ng mga nilagyan ng sa halip na Bayan Muna ay nilagay Bayad Muna. So may mga grupo na silang nakikita dito kung sino-sino ang mga ito, pero ang gusto lang nila talaga magkaroon ng formal investigation sa pamamagitan ng COMELEC para sila ay makapagsampa ng kaukulang reklamo o kaso. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Handa ang Malacanang sa anumang pwedeng mangyari kaugnay sa umano'y arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kontrobersyal na war on drugs. Ngunit ayon naman sa Office of the Solicitor General, wala pa silang natatanggap na notice hinggil sa ICC arrest warrant laban sa sinumang Pilipino. Narito ang report ni Joan Nano. Nakarating na sa Malacanang ang impormasyon hinggil sa sinasabing arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Communications Office Ad Interim Secretary J. Ruiz na batid nila ang nasabing arrest warrant mula sa ICC at handaan niya ang pamahalaan sa anumang pwedeng mangyari. Pero sa isang hiwalay na statement, sinabi naman ni Palace Press Officer Claire Castro na wala pang kumpirmasyon ng Malacanang hinggil sa nasabing ICC arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte. Gayunman, muling binigyang diin ni Castro ang nauna ng pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na handa ang gobyerno na magbigay ng assistance sakaling humingi ng tulong ang Interpol. Ayon naman kay Office of the Solicitor General Attorney Menardo Guevara, sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na anumang notice o komunikasyon mula sa ICC hinggil sa arrest warrant laban sa dating presidente. Paliwanag ng OSG, ang Department of Foreign Affairs ang siyang point of entry ng mga ganitong bagay bilang bahagi ng diplomatic courtesy. Sa kanyang talumpati sa Hong Kong kahapon, kaalinsabay ng isinagawang campaign rally ng mga kumakandidato sa pagkasenador sa ilalim ng PDP laban. Sinagot ni dating Pangulong Duterte ang umano'y arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Binigyang diin ito na ginawa lamang niya ang lahat ng nararapat para sa sambayan ng Pilipino noong siya pa ang namumuno sa bansa.
Aniya, matagal na rin siyang hinahabol ng ICC. Si dating Pangulong Duterte ay nahaharap sa kasong crimes against humanity dahil sa umani-madugong war on drugs sa panahon ng kanyang administrasyon. Samantala, kinumpirma naman ng Office of the Vice President na bumiyahe rin patungo ng Hong Kong si Vice President Sara Duterte upang dumalo sa event ng PDP Laban kasama ang kanyang ama. Joanna Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging usapan ang pagdagsa ng mga pulis sa Davao International Airport kahapon, March 9. Ito ay matapos mapabalita ang pagsisilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng umano'y kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na extrajudicial killings. Ngunit agad na nilinaw ng Police Regional Office 11 na isang simulation exercise lamang ang kanilang isinagawa sa nasabing paliparan. Narito ang report ni Marisol Montaño. 3 police vehicles ng Regional Mobile Force Battalion o RMFB ang namataan kahapon sa terminal entrance ng Davao International Airport. Ito ay nagdulot naman ng espekulasyon sa ilang mga biyahero dahil sa lumabas na unverified report na pagsisilbi ng International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y extrajudicial killing case ng dating Pangulo. Pinabulaanan naman ito ng Police Regional Office 11. Sa pahayag na ipinadala ng tagapagsalita ng PRO 11 na si Police Major Catherine De La Rey, ang naturang heavy police deployment ay parte lamang aniya ng simulation exercise. Dagdag pa ng opisyal, regular ang isinasagawang simulation exercise ng RMFB at ang pagdedeploy sa kanila sa airport. Bahagi ito ng kanilang commitment para handa sila sa anumang mga maaaring mangyari sa kanilang nasasakupan. Samantala, batay sa official website ng ICC, hindi kasama ang pangalan ni dating Pangulong Duterte sa listahan ng 69 na individual na may active o previous arrest warrants laban sa krimen gaya ng war crimes, genocide, aggression at crimes against humanity. Wala rin umanong kumpirmasyon pa hinggil dito ang Malacanang. Gayunpaman kung kakailanganin ng Interpol ang assistance ng gobyerno, obligado itong sumunod. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang opisyal na komunikasyon ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court patungkol sa sinasabing utos na pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa iba pang detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, sino ba yung mag-aanunsyo kung sakaling may lalabas nga na arrest order kay dating Pangulong Duterte? Ayon kay ICC Assisting Counsel Attorney Maria Cristina Conti, ang head ng prosecutor ng International Criminal Court na si Karim Khan, yun nga mag-aanunsyo nito. Ayon pa kay Attorney Conti, kung i-aanunsyo ito kaagad, posible niya na mawalan ng pagkakataon para mahuli ang isang tao na i-isyuhan ng arrest warrant. Sinabi rin ng abogado na wala sila sa posisyon upang kumpirmahin ang pagsisilbi ng naturang warrant dahil confidential ito at 3 lamang ang nakakaalam. Una ay ang pamahalaan ng Pilipinas, pangalawa ang Interpol at pangatlo ang 125 countries na miyembro ng ICC. Sa ngayon ay nasa Hong Kong ang dating Pangulong Rodrigo Duterte kasamang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sinabi ng abogado na dahil nasa Hong Kong, kung sakaling may dumating na arrest warrant, ay hindi kaagad ito maaaresto kung hindi kikilos ang Hong Kong Police at kung ganoon ay posible pa anyang idaan sa diplomatic action ang pagpapahuli rito. Bukod sa pag-aabang, may puwang din ang publiko para ma-pressure si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang siguruhin, kilalanin, respetuhin at ipatupad ang request o order ng ICC. Ayon naman kay dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, sa pag-check niya sa database ng Interpol, as of 9:47 AM kanina ay wala pa anyang red notice alert laban sa dating Pangulo. Aga kung mayroon mga notice na manggagaling dito sa Interpol ay hindi ito maituturing na international arrest warrant kundi
pagbabasehan pa rin kung susundin ito yung batas ng Pilipinas. At yan muna ang ating update mula rito sa Mandaluyong City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Nagpapalakas umano sa kaso ng impeachment ang pananahimik ni Vice President Sara Duterte sa mga alegasyon kaugnay ng kanyang confidential funds. Hinamon ng ilang House leaders ang Vice Presidente na magbigay ng kumpleto at beripikadong listahan ng mga tumanggap ng kontrobersyal na pondo. Mula sa House of Representatives, ang detalye hatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, papaano ba mapapalakas ang article of impeachment laban kay VP Sara nitong sinasabing pananahimik niya ukol sa isyu ng confidential fund? Ella, dahil sa kakulangan ng malinaw na listahan ng mga recipient o tumanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, mapapalakas umano nito ang kaso ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega, hindi maaaring payagang i-disburse ang public funds ng walang proper accountability. Giit naman ni House Committee on Good Government Chairperson Manila 3rd District Representative Joel Chua, deserve ng publiko na malaman kung saan napunta ang kaba ng bayan. Hindi rin anya opsyonal ang transparency, bagkus pangunahing obligasyon ito sa serbisyo publiko. Kamakailan ay napaulat na bukod sa questionabling Mary Grace Piatos, may iba pang recipients na kahina-hinala ang mga pangalan, gaya ni na Pia Piatos Lim, Renan Piatos at Xiaomi Ocho. Walang record ang mga ito sa database ng Philippine Statistics Authority o PSA. Samantala, formal nang naghain ng request ang House of Representatives sa Senado para sa work area ng Public Prosecutors at Secretariat Support Group sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Ella, ayon kay Congressman Chua, sa ngayon hinihintay pa nila ang response ng Senado kaugnay nitong request na kwarto ng Public Prosecutors at Secretariat Support Group ng Kamara. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Sa kabila ng masamang lagay ng panahon, matagumpay na naharang ng BRP Cabra ang mas malaking China Coast Guard Vessel 3105. Ayon kay Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela, matagumpay na napanatili ng barko ng Pilipinas ang CCG vessel sa layong 95 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales, kaya hindi ito makalapit sa kabila ng maalon na karagatan na may alon na umaabot sa 3 hanggang 5 metro. Sinabi naman ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na misyon nilang pigilan ang anumang pagtatangkang baguhin ng China ang status quo sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Nananatili rin silang matatag sa pangakong walang bahagi ng teritoryo ng bansa ang isusuko sa anumang dayuhang kapangyarihan. Minamadali na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Bureau of Immigration ang deportation ng mga dayuhang POGO worker na nahuli sa sunod-sunod na raid kamakailan. Nitong Biyernes, isinailalim sa inquest proceeding ng BI ang mga dayuhang nahuli sa Pasay noong February 26. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Umabot na sa halos 700 ang mga dayuhang nasa kustodiyan Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pasay City. Lahat ng ito naaresto sa sunod-sunod na raid ng mga otoridad kamakailan sa mga nag-ooperate pa ring Philippine Offshore Gaming Operators Hubs sa bansa. Sa ngayon, minamadali na ng PAOK at Bureau of Immigration ang deportation sa mga dayuhan. Nitong Biyernes, sa pamamagitan ng Special Prosecutor mula sa Bureau of Immigration, na-inquest ang 402 na mga dayuhan na nahuli sa One Wells Condominium sa Pasay City noong February 26. Nauna dito na-inquest ang 147 na dayuhan noong February 27 na nahuli naman sa isang POGO hub sa ATI building sa Barangay Don Galo, Parañaque noong February 17. Sa kabuuan, umabot na sa 549 na dayuhan ang mga na-inquest sa pagiging undesirable alien dahil sa pagtatrabaho sa mga POGO kahit nakaban na ito sa bansa.
Sa ngayon ay naghahantay na lamang ng summary deportation pabalik sa kanilang mga bansa ang mga dayuhan, bukod sa 18 na nahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaaring imbestigahan ng Department of Justice dahil sa money laundering ang mga nahuling Chinese national na sangkot sa umano'y espionage. Ayon kay DOJ Deputy State Prosecutor Attorney Diana Perez, may kaugnayan ito sa perang ipinambili ng mga motorsiklong i-donate sa ilang lokal na pamahalaan sa bansa. Kung mapatutunayang galing sa illegal ang ginasto sa donasyon, maaaring madagdagan pa ang kasong kakaharapin ng mga ito. Ang money laundering is concerned with the use of the money which is profit or proceeds of the unlawful activity. So kung may mga ginawa sila dong unlawful activity, una mo nang iniimbestigahan yun. Ang alam kong iniimbestigahan pa lang nila ngayon, yung mga unlawful activities which are, dati ang ginagamit natin, predicate crimes. Kumbaga, basis ng, later on, basis ng charges for money laundering. Muling naaresto ng Bureau of Immigration ng Korean national fugitive na umano'y pinatakas ng 3 immigration officer habang papunta sa hearing ng kanyang kaso noong March 4. Tinayak naman ng BI na hihigpitan na ang seguridad ng dayuhan na ikinokonsidera na ngayong bilang high-risk detainee. Ang detalye sa report ni Benedict Samson. Limang araw na nagtago sa isang residential area sa Angeles City ang Korean fugitive na si Na Ik-yun bago muling naaresto kahapon ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit and Intelligence Division, katuwang ang City Intelligence Unit ng Angeles City Police at Regional Special Operations Unit ng Police Regional Office 3. Kasama sa inaresto ng mga otoridad ang isa pang Korean national na kinilalang si Kang Chambyong. Siya ho nag-facilitate ng pagtakas ni Mr. Na. Tandaan po natin si Mr. Na ay galing po sa loob. Nag-a-attend lang po siya ng preliminary investigation sa Office of the City Prosecutor. Meron po siya naging kakutsaba na itong ang si Mr. Kang sa labas na nag-arrange ng sasakyan at kung ano pong arrangements para sa pagtulog. Brother, ang tawag niya dito kay Mr. Kang. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, napag-alaman nila na wanted din si Kang sa South Korea dahil sa kasong fraud. That Kang is also a fugitive wanted in Korea for fraud. Both of them will be transferred to our facility inside Camp Bagondiwa in Taguig, but special arrangements will be made for increased security as they are now tagged as high-risk detainees with intent to escape. Sa nakalap na kuha ng closed-circuit television o CCTV video, makikita ang pagtakas ni Na sa tulong umano ng 3 tauhan ng BI. Ayon sa naunang pahayag ng BI, nakatakas si Na matapos nitong gumamit ng comfort room. Agad rin tinanggal sa trabaho ang 2 contractual employee na sangkot sa pagtakas ng dayuhan. Ang kaso naman ng isang permanenteng empleyado ay iniakyat sa Department of Justice na kalaunan ay humantong din sa kanyang dismissal. Base po sa mga hiwa-hiwalay na pag-interview po sa kanila, napansin po namin na hindi po nagtutugma ang mga storya. We received an update from the Department of Justice that on Friday, DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla released the termination of the 3rd employee involved in this incident. Sinabi pa ni Commissioner Biado na may ilang pugante ng ibang bansa na nakikipagsabwatan umano para magpasampa ng criminal case upang hindi matuloy ang kanilang deportation. Ngayon po, meron po kasi mga tao na very enterprising. Ang gagawin po nila, kukutsaba ng isang tao sa labas na kunwari ikakasuhan sila, let's say for estafa. Ngayon po, pagka pending po yung kaso na yun, kahit natapos na po kami sa aming immigration investigation, inquest, eventually the proceedings at nagkaroon na ho ng desisyon ang Board of Commissioners na ipa-deport ho ang isang alien, hindi po namin maho-hold ho in abeyance o momentarily ang pag-deport hanggat hindi ho natatapos yung criminal case.
Ang mga naarestong Korean national ay dinala na muli sa detention facility ng BI at kinokonsidera na ngayon bilang high-risk detainees. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais ng Senado na maimbestigahan ang umano'y posibleng sabuatan sa Bureau of Immigration matapos na makatakas ang puganting South Korean national na si Na Ik-yeon. Ayon kay Senator Risa Ontiveros na batay sa kuha ng CCTV, hindi lang basta nakatakas ang puganting Koreano mula sa Bureau of Immigration kundi sadyang pinatakas. Nauna nang ipinaalam sa publiko ni Ontiveros ang pagtakas ng puganting Koreano sa BI Detention Center matapos maaresto sa Clark, Pampanga noong 2023 dahil sa iligal na paggamit ng Filipino identity. Ngunit binigyang diin ng senadora na kahit na aresto na itong muli ay nakababahala na kung hindi pa isiniwalat sa publiko ang naturang impormasyon ay baka hindi pa nagkaroon ng manhunt laban sa pugante. Inaresto ng National Bureau of Investigation, International Airport Investigation Division, ang isang Pinay illegal recruiter na kasamang nasagip ng mga otoridad mula sa scam hub sa Myanmar. February 19 ngayong taon ang dumating sa Pilipinas ang 12 Pilipino na biktima ng human trafficking na sa pilitan umanong pinagtatrabaho ng hanggang 16 na oras kada araw sa isang scam hub nang walang sahod at minamaltrato. Isa sa mga nasagip ay kinilalang si Jessa Marie Casidsid Santamina na kalaunan ay natuklasan na siya mismo ang nag-recruit sa 7 sa kanyang mga kasamahan. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng NBI ang Santamina na nahaharap sa mga kaso. Sinimula na ngayong araw ang pagdiriwang sa Friendship Week sa pagitan ng Pilipinas at Hungary. Ito ay pagpapatibay ng pagkakaibigan at kooperasyon sa loob ng 52 taon ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Mula sa Mandaluyong City, may report si Ivan Alvarez live. Ivan, kamusta yung isinasagawang Friendship Week celebration sa pagitan ng Hungary at Pilipinas? Pinantanghali sa iyo agad, dinaluhan ng mga delegado mula sa Hungary, pati na rin mga opisyal ng Department of Migrant Workers at iba't ibang kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno at private sectors. Itong isinasagawang unang araw ng Friendship Week celebration sa pagitan ng Pilipinas at Hungary. Bukod sa pagdiriwang ng maigting na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Hungary, layon din ito na lalo pang masiguro ang kaligtasan at karapatan ng mga overseas Filipino worker o OFWs na kasalukuyang nagtatrabaho sa naturang bansa. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hansleo Kakdak, isa ang Hungary sa nangungunang bansa na magiliw na tumatanggap sa mga OFW. Dagdag pa ng kalihim, patuloy ang mga isinasagawang pag-uusap upang lalo pang mapaigting ang labor mobilities at migration efforts sa pagitan ng dalawang bansa. Sa isinasagawang Friendship Week kasama ang Hungary, hangarin din ng Pilipinas na lalo pang maprotektahan ang karapatan ng mga OFW na nais magtrabaho roon. Ito'y sa pamamagitan ng mas maayos na recruitment process upang makaiwas sa eksploitasyon at mga illegal recruiter. Ayon naman sa Hungary Ambassador to the Philippines na si Titalina Tot, katulong ng Pilipinas ang Hungary upang masiguro na may maayos na working conditions ang mga OFW sa kanilang bansa. Dagdag pa nito, higit 13,000 OFW na ang kasalukuyang nasa Hungary ngayon at maayos na nakakapag-ambag sa kanilang ekonomiya. Pinuri din ito ang magandang katangian ng mga Pilipino gaya ng pagkakaroon ng magandang work ethics at positive spirit. Aga tuloy-tuloy itong isinasagawang programa ng Department of Migrant Workers at bukas nga ay inaasahan na magkakaroon ng job fair sa Robinson's Galleria sa Mandaluyong City kung saan 3,000 trabaho sa Hungary ang naghihintay para sa ating mga job seeker. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Aga. Alright, maraming salamat, Ivan Alvarez.
Sa nalalapit na national at local elections 2025, nagbabala ang mga eksperto sa publiko at financial institution laban sa digital vote buying at vote selling. Ang detalye hatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, ano ang mga paalala ng Bangko Sentral ng Pilipinas Northern Luzon hinggil sa digital vote buying at vote selling? Lalo pa at papalapit na ang eleksyon. Yes, Ella, magandang tanghali. Hinihikayat nga ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga financial institution na higpitan ang kanilang umiiral na kontrol sa pagtukoy o pagpigil sa posibleng pagdagsa ng mga mapanlinlang na account at transactions habang papalapit ang halalan. Ang mga institusyon ay dapat magsumite ng mga kahina-hinalang ulat ng transaksyon sa Anti-Money Laundering Council. Nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga bangko at sa mga financial institution laban sa digital vote buying at vote selling. Gayon din ang money laundering bago sumapit ang nakatakdang national and local elections. Nanawagan si Martin Dominic Reyes, ang Bank Officer 5 Payment Policy and Development Department, sa mga financial institution na pinangangasiwaan ng BSP na magpatupad ng mga hakbang sa pagsubaybay upang maiwasan ang maling paggamit ng sistema ng pananalapi. Ayon kay Reyes, ang paalala ay naaayon sa pagsisikap ng pambansang pamahalaan at ng Commission on Elections na pigilan ang pagbili ng boto at pagbibenta ng boto. Sinabi niya na dapat palakasin ng mga bangko ang kanilang mahakbang at kontrol upang matiyak na naaangkop ng mga proseso ng onboarding na customer at epektibong sistema ng fraud management. Sinabi din ni Reyes na ang mga institusyon ay dapat na magsumite ng mga kahina-hinalang ulat ng transaksyon sa Anti-Money Laundering Council. Una nang naglabas din ang BSP ng Memorandum 2023-029 para paalalahanan ang mga BSP supervised financial institutions sa nararapat na customer due diligence sa mga politically exposed persons. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Inihalal bilang bagong leader ng Liberal Party ng Canada na si Mark Carney na papalit kay Prime Minister Justin Trudeau. Inaasa nga harap sa matinding laban kontra sa Conservative Party si Carney sa paparating na halalan. Isa rin sa pangunahing hamon na kanyang haharapin ay ang lumalalang tensyon sa pagitan ng Canada at US, lalo na matapos akusahan ni US President Donald Trump ang Canada ng illegal immigration at fentanyl trafficking kasabay ng bantang mabibigat na taripa. Nangako si Carney na ipatutupad ang retaliatory tariffs laban sa US at lilikha ng bagong kasunduan sa mas maaasahang mga trade partners upang maprotektahan ang ekonomiya ng Canada. Hindi tinanggap ng Central Electoral Bureau o BEC ng Romania ang kandidatura ng far-right populist na si Calin Georgescu sa muling pagtakbo nito sa pagkapangulo sa May election na nagdulot naman ng kaguluhan sa pagitan ng kanyang mga taga-suporta at pulis. Ayon sa BEC, hindi natugunan ni Georgescu ang conditions of legality dahil siya ay lumabag mismo sa tungkulin na ipagtanggol ang demokrasya. Bagamat nanguna ang Romanian presidential aspirant sa unang round ng botohan noong nakaraang taon, ipinawalang bisa ito ng Constitutional Court matapos na matuklasan ang umano'y pandaraya at pakikialam ng Russia. Sa kanyang mensahe sa kanyang social media account, sinabi ni Georgescu na isa itong direktang dagok sa demokrasya. Mayroon lamang ang presidential aspirant na 24 na oras mula noong linggo nang inanunsyo ang desisyon ng BEC para umapila sa pinakamataas na hukuman na kailangan namang makapaglabas ng desisyon sa loob ng 72 oras o 3 araw.
Nagsisimula na ang Spartan Race Philippines ang 2025 series ng kanilang obstacle race course na isinagawa sa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan nitong weekend. Sa kauna-unahang pagkakataon na ilunsad din ang naturang global brand ang Spartan Night Sprint dito sa Pilipinas. Narito ang report ni JP Nunez. It's your profession! Matagumpay na nasimulan ng International Obstacle Race Course organizer na Spartan Race ang kanilang 2025 series matapos idaos ang 2 araw nitong kick-off sa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan nitong March 8 at 9. Kabilang sa mga challenges na nilahukan ng mga Spartan ang sprint na 5 km at mayroong 20 obstacles. Ang super category na merong 10 km na takbo at 25 obstacles, trail na 10 km at ang kids race. Kasabay ng kick-off ay nailunsad din ang debut ng Spartan Night Sprint dito sa Pilipinas. Ang Spartan Night Sprint ay ang 5 km challenge na mayroong 20 obstacle courses. Mas challenging ito sa mga atleta dahil mas limitado ang kanilang nakikita sa gabi. Sa regular naman na obstacle courses, siniguro ng mga kalahok na paghandaan ang matinding init. Pero ayon kay Mika De Hoya, ang race director ng Spartan Race Philippines, naging mas challenging ang sports event dahil sa naranasang pag-ulan. For our racers, definitely they were expecting heat. They were all doing heat training, but suddenly it was raining, it was humid, so it was completely different. And whatever they expected, whatever easy, quote-unquote, easy course they expected was, their expectations were unmatched differently. Para naman sa mga Filipino athlete na lumahok sa kick-off ng Spartan 2025 series, magandang venue ang KDR Adventure Camp dahil sa nature experience. Habang sinusubok ang kanilang katatagan sa mga matatarik na akyatin at mahabang trail, nakapalibot naman sa kanila ang natural na ganda ng kalikasan. It's amazing. Yeah, yun yung masasabi ko na word kasi I've been racing in this area for like multiple times. All the K-Drag races and the Titan races, I've joined it. And this time, this is the Spartan races. They have the collaboration, which is a really good collaboration kasi naging yung level ng competition is tumaas. Doing the trails here in KDR, mas na-amaze ulit ako yung terrain niya. The last time I went here, maganda pa rin yung terrain, pero this time parang mas masaya kasi mas madami yung participants. Maging ang foreigner na si Alexander na participant na rin sa ibang obstacle course sa Europe, sinabing naging magandang venue ng Spartan Race ang KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan. Yeah, a lot of the other venues that I've been, like they're just pretty basic, like maybe there's a lot of concrete around, it's a trail but it's not really in nature. This one you're really in nature, like mud and rocks and some rivers, so there was a bit of everything in this race. Ang Spartan Philippines ay bahagi ng Global Spartan Race Series, isang endurance obstacle course racing brand na sumusubok sa lakas, bilis at mental resilience ng mga atleta. Always expect a challenge. No Spartan race is the same, even if it's the same venue. We usually go back to a few venues that we have a good relationship with and that always welcome us over. So the one thing to remember is no race is the same. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais po nating anyayahan ang ating mga kasangbahay. Bibisita po bukas ang UNTV Mobile Dental and Optical Clinic sa Barangay Gulod, Villaflor Village, District 5, Quezon City. Kabilang sa mga serbisyong ipagkakaloob ang libreng gamot, libreng bunot ng ngipin at salamin sa mata. Magsisimula ang registration ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ito po ay libre at walang anumang babayaran ang ating mga kababayan.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 18, versikulo 30 na nagsasabi, "Tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal. Ang salita ng Panginoon ay subok. Siya'y kalasag ng lahat na nanganganlong sa Kanya." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.